Sa isang liblib na baryo sa Hilaga, matagal nang nangingibabaw ang takot sa isang aswang na kilala sa pangalang Dolores. Siya ay isang matandang aswang na may katawan ng isang malupit na nilalang at may kakayahang magbago ng anyo upang magmukhang isang tao. Ang mga tao sa baryo ay takot na takot sa kanya at sa bawat gabi naririnig nila ang kakaibang tunog ng kanyang mga pakpak na bumabalot sa dilim. Ipinagbabawal ng mga matatanda na lumabas tuwing takip silim dahil sinasabing kapag ang isang tao ay matutukso at maglakad sa dilim, hindi siya makakaiwas kay Dolores. Ngunit isang araw, dumating sa baryo si Berto, isang kilalang antinghero. Isang taong may malakas na ugnayan sa mga espiritu at may kakayahang protektahan ang sinuman laban sa mga nilalang ng dilim. Ang kanyang mga anting-anting ay ginawa mula sa mga banal na bagay, mga buo ng kahoy, mga buto ng hayop, at mga alahas na pinahira ng mga seremonya ng pagpapalakas. Alam ni Berto na ang mga kwento ng aswang ay totoo at natukoy niyang si Dolores ang nagiging sanhi ng lahat ng mga nawawala sa baryo. Isang gabi, nang magtakda si Berto ng plano upang patunayan ang kanyang lakas laban sa aswang, naglakad siya patungo sa kagubatan kung saan naroroon ang kuweba ni Dolores. Dala ang kanyang mga anting-anting, binigyan niya ng gilas ang bawat hakbang. Puno ng tapang ang kanyang dibdib, ngunit ang takot ay nagsimula ring kumapit sa kanyang isipan habang ang mga madilim na sanga ng puno ay tila nagsisilibing mga mata na nagmamasid sa kanya. Pagtapos ng ilang minuto ng paglalakad, naramdaman ni Berto ang matinding pagbabago sa hangin. Bumulong ang mga dahon at nagsimulang magpakita ang nakakatakot na anyo ni Dolores. Tumayo siya sa harap ni Berto, isang malademonyong nilalang na may pangil, pakpak ng paniki at mga mata na kumikislap ng pula. Ang kanyang katawan ay madilim at puno ng mga galos at sugat mula sa mga nilalang na dati niyang pinatay. Ha 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 ha, ikaw ba ang tinatawag na antingero? Tanong ni Dolores. Ang kanyang boses ay parang rumaragasa na hangin. Mabuti, dahil ito na ang huling gabi mo. Nagsimula ang kanilang laban sa dilim. Gumamit si Berto ng mga anting-anting at pinukaw ang mga espiritu ng kalikasan upang protektahan siya. Isang makapal na usok ang lumabas mula sa kanyang mga palad at ang mga espiritu ng mga matatandang mang-uugma at albularyo ay dumaan at pinapalakas siya. Ngunit si Dolores ay hindi matitinag. Gumalaw siya ng mabilis at ang mga pakpak niya ay parang malalaking pangil, kaya't ang bawat pag-atake ay may kasamang lakas ng hangin at nakakapasong init. Hinarap ni Berto ang bawat pagsugod ng aswang at sa bawat beses na siya ay umatake, ginagamit niya ang kanyang mga anting-anting upang mapigilan ang bawat galaw ng aswang. Ang mga espiritu ay nagsimulang magdilim at ang hangin ay naging mabigat. Sa isang malupit na hampas ni Dolores, napaatras si Berto. Ang kanyang mga anting-anting ay nagsimulang mawalan ng lakas. Tumawa si Dolores ng malakas at ang kanyang mata ay kumikislap ng poot. Hindi mo ako kayang talunin, antinggero. Sigaw ni Dolores. Ang kanyang boses ay isang pagsabog ng galit. Ako ang hari ng dilim. Wala kang anting na makakapigil sa akin. Ngunit si Berto ay hindi sumuko. Nagdasal siya ng taimtim at ang mga anting-anting sa kanyang kamay ay kumislap ng malakas na liwanag. Habang ang bawat pag-atake ni Dolores ay malakas at mabilis, si Berto ay patuloy na umaasa sa lakas ng kanyang mga anting-anting at ang mga lumang seremonya ng mga albularyo na kanyang natutunan. Sa huling sagupaan, nakita ni Berto ang pagkakataon. Ang aswang ay nagbigay ng isang matinding hampas, ngunit sa huling sandali, si Berto ay lumuhod at hinugot ang isang maladyos na espada mula sa kanyang anting-anting. Inilabas niya ito at sumabog ang liwanag at sinaksak si Dolores sa kanyang puso. Sumabog ang paligid ng kagubatan.
Si Dolores ay nagsimulang maglaho at magbabalik sa kanyang anyong lupa. Ang kanyang mga pakpak ay nagbabalik sa pagkakalat ng mga kaliskis at sa isang huling sigaw, nawala siya sa kadiliman. Tahimik na bumalik si Berto sa baryo, ngunit ang laban ay hindi nalimutan. Si Dolores, ang aswang, ay napatay ng isang antingyero. Mula noon, ang mga tao sa baryo ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain, at kahit na ang mga mata ni Berto ay may bakas ng takot, ang kanyang mga anting-anting ay patuloy na nagsisilbing proteksyon. Ang laban sa dilim ay hindi natatapos. Dahil sa kabila ng tagumpay, alam ni Berto na ang kadiliman ay patuloy na maghihintay ng pagkakataon upang magbalik at kumuha ng buhay ng mga tao.